Everyone, welcome sa Simplified Literature PH English Grammar Explained in Hiligaynon nga playlist. Muna ang part nga, this is the section in the internet nga nagaklase ko sang English grammar nga nagagamit sang Hiligaynon nga lingwahe para mas damo pagid ang mas maintindihan pagid sang damo nga mga estudyante nga naghambal sang Hiligaynon. So, let's start. So, our first lesson is parte sa nouns kag sa verbs. So, when you say noun, muna siya ang naming words or pangalan. Okay? Pwede siya pangalan sang tao, sapat, lugar, bagay, konsepto, ideya, biskan ano, basta pangalan, naming words na sa. Okay? Ang verb naman or verbs are action words. When you say action words, amo na siya ang mga tinaga parte sa paghulag. Kung ano ang ginahulag sang tawo, sapat, butang sa ina nga tinion nga ginaano mo sa nga ginobra mo ang sentence. So ang tawag siya na sa ila verbs. Okay? So hopefully that's clear. Nouns, pangalan, tao, sapat, butang, etc. Idea, konsepto, etc. Noun na sa verbs, mga tinaga, parte sa paghulag or action words. Kung ano ang action nga ginuobra sang ina nga butang or tawo or sapat or object or bagay sa ina nga tinion, that is a verb. Okay, of course, ma-example kita, no? Sa English language, una, the dog jumped on the fence. Okay? So, ang noun dira naton, naka-blue siya ha, kay person yung naka-blue. The dog jumped on the fence. So, nakita niyo na lain ang color sang blue, lain ang color sang dog kag fence. Tungod, noun sila. Kay ngalan sila mo. Dog is ngalan sang sapat, 'di ba? Fence is ngalan sang isa ka butang, 'di ba? Ayan. So hopefully that's clear. Now ang ano naman, verb, 'di ba? Verb is an action word or tinaga parte sa paghulag. Din dira ayhan ang verb. Okay? In your idea. Okay? So kung ang imo sabat is jumped, you are correct. The dog jumped on the fence. So ang tinaga dira nga naga-explicar kung ano ang ginhulag sang ido sa ina nga tinion is called a verb. Kay isa mo na siya ang words nga nagapabalo sang paghulag sang sapat. Okay? Sige, hopefully that's clear. Now, kung may English language example kita, of course, mayara kita Hiligaynon language example. So, as you can see, ang kinalain sang English language, ang grammar nga structure sang English language is una permi ang noun kaysa sa verb, di ba? The dog jumped. The dog jumped on the fence. Una ang noun, kalabanan. Sa ano naman, sa Hiligaynon naman nga lingwahe, una ang verb. Amo na ang pagpasunod sa atong nga grammar sa Hiligaynon. So, sa Hiligaynon, una ang verb. So, naglumpat ang ido sa pader. Naglumpat ang ido sa pader. Amo natin sentence. Okay? Ano aton verb? Ano ang action word? Action. Naglumpat. 'Di ba? If you say naglumpat, you are correct. Naglumpat ang ido sa pader. Verb na sa kay it's a word parte sa hulag, ginhulag sang ido sa muna nga sitwasyon. Next is noun naman ang ido kag miara pa da isa nga wala ko na blue ang ano yan. Yan. If you say pader, then you are correct. So ido and pader is a noun. Both are nouns. Kaya wala ko lang na blue ang pader. I apologize. So, yeah. Ido and pader are nouns. So, the red one, naglumpat, is the verb. It's a tinaga for the action word. And then, the
Ido and pader are name of an animal and an object. So, it's a noun. Okay? Hopefully that's clear. Amo na siya ang noun and verb kag kung paano sa makita sa sentence. Okay. Tani nakabulig kag if you mayara ka mga grammar lessons nga gusto mo intindihan kag gusto mo i-explain ko sa hiligay nun, comment lang sa dalom so I can see. Okay? Thank you.